Nasa ating linya na, no less than the Chairman of the Commission on Election, Attorney George Erwin Garcia. Comelec Chairman George, sir, welcome once again sa DCRH with Raymond and Elaine. Good morning, Chairman George. Magandang umaga po, Sir Raymond, Sister El, sa ating po mga kababayan, magandang umaga rin po. Ayun, kumusta na ho kayo? Medyo makailang linggo na after the election na nakakapagpahinga na, Chairman. Ay tayo po'y naghahanda rin kasi sa ating pong Bangsamoro Parliamentary Elections na October 13. Tatandaan po natin na 5 buwan lang po ang pinagkaloob sa amin na panahon upang mapaghandaan yung napakalawak din na eleksyon sa ating pong Bangsamoro at napaka-importante. At 1 buwan pagkatapos naman po nun yung ating pong barangay and SK elections na hindi po automated kundi manual na halalan. Kaya po medyo kahit po ganito mga panahon ay ganun pa rin po ang ating pong paghahanda na ginagawa para po sa 2 malalaking halalan na yan. Pero, alright, bago natin pag-usapan yung BARM at saka Barangay and SK election, kailan ho ang huling araw na pwedeng magsumiti ang isang kumandidato nitong 2025 election ng kanilang susi? Apo, yung pong SOSE, yan po yung Statement of Contributions and Expenditures. Sino nagbigay? Anong pinagkagastusan? May natira ba? Nagbayad ba ng income tax? Et cetera, et cetera. Yan po yung kailangan ma-file nila 30 araw pagkatapos ng halalan. So more or less po, June 11, kinakailan nakapag-submit na sila ng kanilang SOSE. At kapag hindi po sila nag-submit ng SOSE, pwede po sila mag-administrative fine. Kung sumobra naman po yung gastos na nakalagay nila doon, kakasuhan po sila ng perjury. At the same time, kakasuhan din po sila ng violation ng SOSE law natin. At kung ito'y pangalawang beses na po nila sa Raymond, Sister L, na hindi po sila nagsasubmit ng kanilang SOSE, ay sila po'y magiging perpetually disqualified to hold public office. Ibig sabihin, hindi pa makakapanungkulan kahit sa isang elected position or kahit sa isang appointed position. At para po sa kaalaman ng mga kababayan natin, katulad ng mga ginawa po natin sa ating mga certificates of candidacy, ang lahat po ng SOSE na isasubmit ng lahat ng kandidato ay amin pong ilalagay sa website ng COMELEC. Ipapublish po natin para po nakikita ng ating mga kababayan kung ano at magkano ang ginastos ng bawat isang kandidato. At malinaw, Chairman George, sir, na itong submission of SOSE ay nanalo at natalo. At kahit po, Sir Raymond, nag-withdraw ng kabilang pati kandidatura. nag-withdraw. After maging kandidato. Take note, pagkatapos po ng February 11, kandidato na sila. At kung nag-withdraw po sila dyan, after February 11 bilang national candidate, o kaya naman after March 28 sa local candidates, kinakailangan pa rin sila mag-submit na statement of contributions and expenditures sapagkat sila po ay naging kandidato. Dahil gusto ko lang po ipaalala sa lahat din. Siyempre bago po sila maging kandidato ng March 28 sa local at February 11 sa national, may mga ginastos na po kasi yung madami dyan. Yung iba nga pagkalalaki pa. Hindi po namin yung po hindi makakasama sa SOSE sapagkat hindi pa po sila kandidato. Ang sinasama po sa SOSE ay yung pong mga nagastos, mga tinanggap sa panahon na sila ay kandidato na. Ayun. At least malinaw. Oo, kasi before the February 11 start na, di ba? Alam Marami naman na ang natin. naglalabas. Oo, daming ads pero so hindi pala kasama yon. Okay, namomonitor nyo ba, Chairman, kung halimbawa as we speak, patapos na ang Mayo, anong gailang porsyento na yung mga nakapag-submit ng kanilang SOSE? Sir Raymond, dito po kasi sa main office ng COMELEC, dito sinasubmit yung pong sa mga party list at saka yung pong sa mga kandidato for senators. Hindi pa po, wala pa po, halos konti pa po. Wala pa nga pong, dahil siyempre, ang iba dyan ay pinapareview pang mabuti. Yung mga resibo talagang kinakala pa sa buong Pilipinas. At the same time, yung iba naman makasumosobra na yung kanilang computation, kinakailangan humingi sila ng mismong allocation para sa political party. Tatandaan po ng lahat, ang mga political parties ay entitled sa 5 piso per registered voter. At yun naman pong kandidato ay 3 piso per registered voter kapag kami partido politikal at kapag independent candidate naman ay 5 piso per registered voter. So medyo hindi po yan ganun kadali lang na basta magsasamit sa amin ng SOSE dahil madami po kami nahuhuli, sumusobra sa 5 piso, sumusobra sa 10, 20 pesos, yan po kinakasuhan pa rin po namin. And at the same time, yung iba naman,
pagka nilatag na kung sino yung nagbigay sa kanila, nakikita ngayon halimbawa, nung mga nagbigay, bakit wala ang pangalan ko dyan? Bakit yan lang ang nilagay sa akin? So medyo may mga kakaharapin din sila mga reklamo pagka ganyan. Yan po yung kagandahan na first time ipapublish natin yung mga source nila. Yung June 11 deadline, non-extendable yan, Chairman, sir? Opo, hindi po tayo mag-extend sa ganyan. Pinaparating na po natin sa lahat. Kasi una, batas po yan. Number two, medyo mahaba-habang panahon na po yung 30 days sa ating palagay. And therefore, hindi dapat po nagpapatumpik-tumpik. At alam niyo po si Raymond, Sister L, sa DILG po kasi, kapag kayo ay manunungkulan na, kung hindi tayo nagkakamali, ang hinihingi po nila ay number one, certificate na proclamation mo. Number two, yung oath of office mo kung kanino ka nanumpa, whether notary public, whether sa barangay chairman o isang judge, huwes, yan po ay pwede. Ang pangatlo po nilang hinihingi ay yung tinatawag po na certification mula sa amin na nag-submit sila ng SOSE. So kung hindi po sila makakakuha ng certification sa amin, lalo sila yung nanalo, baka po hindi sila pag-assumin ng DILG sa pwesto na kanilang pinanalunan. Chairman, meron lang po akong itatanong tungkol dito sa mga, dahil pagka minsan po nag-iikot-ikot tayo, may mga lugar pa rin na hanggang ngayon meron pa rin pong mga tarpaulin, yung mga maliliit po nila na mga campaign materials na nakasabit kung saan-saan. Ito po bang mga katulad nito, yung iba po LGU, yun nasa mismong maliliit na barangay nakikita ko meron pa rin. Ito po ba ay napadalhan na natin ng mga, of course, kinakasuhan po natin mga ganito dahil hindi naman sumusunod. So as of now po ba may mga nakasuhan na tayo tungkol dito? Kasi may mga hindi pa rin nagtatanggal up until now ng kanilang campaign materials. Ay opo, lalo na po nung pagkatapos ng halalan kasi dapat tinanggal talaga yan 5 araw pagkatapos ng eleksyon. Patuloy po yung pagpapadala ng aming pong task force baklas. Hindi po namin tinigilan yan. Bagamat siyempre sa panahon ganito, yung pong mga local governments na ang dapat na responsible lalo na sa pagpapatanggal. Pero ang iba po kasi talaga, Sister L, nakalagay po kasi sa private properties. And therefore, kaya po hindi namin mapatanggal yan dahil nga po pag private properties, wala pong jurisdiction ang Commission on Election. Pero siyempre, yung mga nasa public property, katulad din ng mga barangay hall, ay kinakailangan pong patanggal dahil po, warning lang po ito doon sa mga nakaupong mga barangay official. Siyempre po baka kayo naman ay makakasuhan na pagkatapos niyan. Dahil siyempre tapos na naman po ang halalan. Bagamat, allowed naman silang mga kampanya. Kaya lang, hindi pwedeng gamitin yung mga facilities, infrastructure o kagamitan ng ating po mga LGU. Kasi yung iba nasa gilid ng daan na chairman makalatingnan. Ayan, oo. Opo, talagang yan nga po yung sinasabi natin. Sana po naman maipakita ng mga kandidato natin na naalo man o natalo na tayo ay responsible lalo na po sa kapaligiran natin. Napakadungis po pagka tiningnan. Iba tsaka yung iba pa non-biodegradable na material. Yes. Kaya nga po yan yung kampanya rin natin na sana yung mga susunod na, minsan po pinagtatawanan kami na paano namin papatupad yung dapat ay biodegradable, dapat po aware at conscious na tayo na yung pagkalinga sa ating pong kalikasan ay hindi po natatapos sa mismong halalan. Kinakailangan nagsisimula yan sa bawat araw ng ating buhay dahil po siyempre kalikasan po yan, babalik at babalik sa atin kapag tayo ay nag-abuso dyan. Yung election sa BARM na pinaghahandaan ninyo, Chairman, papaano nyo i-treat yung province of Sulu? Siyempre po, si Raymond nagkaroon ng desisyon ng Korte Suprema sa kaso ng Province of Sulu versus the Executive Secretary na kung saan sinasabi nga po ng Korte Suprema na ang probinsya ng Sulu ay hindi kasama sa ating Bangsamoro. Dahil po dyan, yung pong seats na naka-allocate para dyan po sa Sulu ay 7, kinakailangan po talaga yung ma-distribute ng Bangsamoro Parliament. Sapagkat sa atin pong umiiral na batas, ang parlamento po ang nagre-reapportion ng mga seats na yan. Siyempre sa kasalukuyan po si Raymond, Mr. L, 7 lang, 73 pa lang ang ating pong seats na paglalaban-labanan. Kasi nga po hinihintay namin ano ang development, ano mangyayari doon sa 7 seats naman na allocated sa Sulu. At halos Sister L, si Raymond, lumalapit ang panahon. Ang sabi nga po namin sa kanila, dapat sana before the end of May, makapagpasa na sila ng patas patungkol sa kung paano i-distribute yung 7. Pero unfortunately, hanggang ngayon po kasi wala. And therefore, kailangan po kasi namin mag-finalize ng listahan ng mga kandidato bago po mag-2nd to 3rd week ng June. Kasi po i-imprenta muli namin yung mga pangalan ng mga kandidato dahil automated po sa Raymond, Sister L, ang election natin sa Bangsamoro. Ayun, very good. Alright, lastly, Chairman, sir,
Siyempre, pag naririnig ng mga barangay yung mga eleksyon nila, Eleksyon. hindi pa ba ipopospon uli yan? Yung, oo. Ano yung Yung iba kasi umaasa, postpone ulit. ano yung magiging batayan para muling mapospon kung sakali yung barangay and SK election? Yeah, medyo iba po, kakaiba po itong pinopropose ngayon sa mababang kapulungan at saka sa Senado. Sa pababang kapulungan po ay finifix nila yung termino ng barangay officials ng 6 na taon. Sa Senado po naman, finifix nila ng 4 na taon. Tingnan po natin, pag nag-resume ang ating pong Kongreso, kung yan po ay maipapasan at maisusulong at kung ilang taon talaga yung pag-fix ng termino ng ating pong mga barangay officials. Sa kasalukuyan po, ang term of office kasi ng barangay officials ay 3 taon. In fact, yung nga pong nanalo noong 2023 ay 2 taon lang halos. Ang kanilang magiging panunungkulan kung matutuloy po tayo sa halalan Ngayong taon. sa December 1. Opo. So tingnan po natin kung ano, kami po sa COMELEC, siyempre mahirap pong ipagbaka sakali, kaya po naghahanda pa rin kami na may halalan tayo sa December 1. Alright. Chairman, sir, maraming salamat sa oras and once again, good luck ho dyan sa Commission on Election. Thank you po, Chairman. Salamat po Sir Raymond, Sister El, mabuhay po kayo at ang DCRH. Salamat po.